Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. At ang parangal para sa pinakamahusay na punong tagapagpaganap ay iginagawad kay Binibining Maya Santos. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo sa entablado upang tanggapin ang aking parangal. Ngunit paglapit ko sa hagdan, di inaasahang sumabit ang aking bestida sa aking takong at ako'y sumubsob sa harap ng daan-daang tao. Kinabukasan, nakalimutan kong isara ang mga kortina. Sumisilip ang sinag ng araw sa bintana, at ang magagandang ulap ang siyang naging sentro ng liwanag sa bughaw na kalangitan. Napadaing ako dahil sa sakit na aking naramdaman. Ay, hindi. Doon ko napagtanto na ang di inaasahang ay ang pagbagsak ko mula sa kama. Bumangon ako habang hinihimas ang aking likuran upang maibsan ang sakit. Nagtungo ako sa banyo, nag-ayos at pagkatapos ay pumunta sa hapagkainan para mag-almusal. Ngunit paglapit ko pa lamang, narinig ko na ang mahihinang usapan ng aking mga magulang. Kung hindi magiging matagumpay ang pagpupulong na ito, mapupunta tayo sa lansangan. Hindi ko alam kung paano ko kumbinsihin si Ginoong Garcia. Isa siyang malupit na tao na pera lamang ang iniintindi. Hindi ko rin alam kung pakikinggan niya ako, sabi ni Papa. Magpahinga ka, mahal. Hindi tayo pababayaan ng may kapal. Aayusin niya ang lahat. Kumain ka muna at saka ka pumunta sa pagpupulong, pag-aliw ni Mama, bagamat halatang pinapalakas lamang niya ang loob niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit kami posibleng mawala ng tirahan. Lumapit ako sa kanila at nagtanong, ano po ang nangyayari? Ano ang pinag-uusapan ninyo, Papa? May problema po ba sa trabaho? Ayos lang po ba kayo? Bigla siyang tumayo at itinulak ang silya ng malakas hanggang sa matumba ito. Bata ka pa lamang. Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda. Ito na ang una at huling pagkakataon na makikinig ka sa hindi para sa iyo. Wala ka pang karapatang magtanong sa akin. Tandaan mo iyan, mariin niyang sabi, saka siya lumabas at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Nabigla ako sa kanyang pagsigaw, bagamat hindi iyon ang unang beses. Pinipigilan ang aking luha, nagtanong ako kay Mama. Wala iyon. Huwag mong alalahanin, sagot niya, saka tumungo sa kusina habang binubulong na dahil sa akin ay umalis si Papa nang hindi kumakain. Nawalan ako ng gana. Bumalik ako sa aking silid at umiyak. Hindi ko alam kung ano ang aking pagkakamali, ngunit gaya ng dati, nakaramdam ako ng matinding pagkakasala sa tuwing napapagalitan ako ng aking mga magulang. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa maramdaman kong nanlalamig ang aking katawan. Parang may kumakatok sa aking ulo sa tindi ng sakit. Bigla kong naramdaman ang hirap sa paghinga. Isang pag-atake ng aking pagkabalisa. Mabilis akong pumunta sa aparador, kinuha ang aking gamot at ininom ito. Pumasok ako sa banyo at, kahit hindi naghubad, tumayo ako sa ilalim ng malamig na tubig. Nanginginig ako sa lamig, ngunit ito lamang ang nakatutulong sa akin sa ganitong mga sandali. Hindi ko man lubos maintindihan, ang lamig ng tubig ay tila nagpapakalma sa aking damdamin. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting bumalik sa normal ang aking paghinga. Pinatay ko ang malamig na tubig at pinalitan ito ng mainit upang mawala ang ginaw. Nagpalit ako ng damit at upang mailihis ang aking isip sa nangyari, bumalik ako sa aking mesa at ipinagpatuloy ang aking proyekto. Matapos ang mahabang oras, natapos ko rin ito. Nang tingnan ko ang oras sa aking telepono, napagtanto kong halos 8 oras na akong nakaupo. Iniunat ko ang aking katawan, ngunit naramdaman ko ang pananakit dulot ng matagal na pagkakaupo. Nagpasya akong maglakad sa kalapit na park upang makapagpahinga. Kumuha ako ng inuming malamig mula sa refrigerator at lumabas ng bahay. Sakto namang kakaparada pa lamang ni Papa at papasok sa bahay na halatang masama ang loob. Ayaw kong maulit ang nangyari kanina, kaya't hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa pagpunta sa park. Matapos ang halos 70 minutong pananatili roon,
Nakikipaglaro sa mga bata at pinagmamasdan ang kagandahan ng kalikasan. Tumunog ang aking telepono. Umuwi ka na agad, sabi ni Mama sa kabilang linya. Kinabahan ako at nag-isip kung may nagawa ba akong mali. Ngunit sa pagkakaalala ko, wala naman akong ginawang kakaiba sa nakaraang 3 taon matapos ang insidenteng iyon. Nagmamadali akong umuwi at dumiretso sa silid ng aking mga magulang. Kumatok ako at pumasok at nadatnan ko silang parehong mukhang labis ang pag-aalala. Ano po ang nangyayari, Mama? Hindi siya sumagot. Si Papa ang nagsalita. At ang kanyang sinabi ay lubos na ikinagulat ko. Maghanda ka na. Ikakasal ka sa makalawa. Ano po? Halos mapasigaw kong tugon. Isang tinig na hindi ko kailanman ginamit laban sa kanila. Ang kanyang buhok ay tila alon ng lupa, malambot na sumasalamin sa liwanag ng araw. Bawat hibla ay malayang sumasayaw sa hanging tila nagmumula sa dagat. Ang kanyang mga mata ay gaya ng malinaw na ilog, payapa at makintab. Ang kanyang presensya ay banayad na sumasama sa hangin ng tag-init, sa pagitan ng buwan at mga bituin. At sa sandaling iyon, ang kanyang ngiti ay nakaukit sa bawat biyayang ipinagkaloob sa kanya. Isang tunay na kayamanan sa paningin ng lahat. Ngunit ang kagandahan ay hindi kailanman naging sukatan ng kaligayahan. Si Maya Santos, 23 taong gulang. Para kay Maya, ang kaligayahan ay hindi isang karanasang natamo. Isa itong layunin na tila maaabot lamang sa pagtitiis at pagsasakripisyo. Sa loob ng kanyang 23 taon, hindi pa niya nasasabi sa sarili na siya ay tunay na masaya. Ang kanyang mga magulang, hindi man pisikal na mapang-abuso, ngunit hindi rin mapagmahal. Ginamit nila ang emosyonal na panggigipit upang makuha ang nais nila, kinontrol ang kanyang buhay. Mula sa pagpili ng karera hanggang sa pagbabawal na makipagrelasyon. Kahit matapos ang kanyang pag-aaral, hindi siya pinayagang magtrabaho. Sa kabila ng isang napakagandang alok mula sa isang kumpanya sa larangan ng teknolohiya, pinagkaitan siya ng kalayaang magpasya para sa sarili, sa dahilang siya raw ay walang kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Sa pag-asang makaramdam ng pagmamahal, tinanggap niya ang lahat ng iyon. Ngunit hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap. Naging malaya siyang inhinyera, at sa bawat proyektong kanyang natatapos, siya'y kumikita ng malaki. Matangos ang kanyang ilong, nakapwesto sa isang mukhang matatag at halos walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay may matalim na titig. Kayang patigilin kahit ang pinakamainit na damdamin sa isang sulyap lamang. Matangkad siya, at ang kanyang tindig ay kasing talas ng kanyang mga salita. Punang yabang at kapangyarihan. At hindi na ito nakapagtataka, sapagkat siya ang isa sa pinakabatang punong tagapagpaganap at bilyonaryo ng isang kumpanyang kabilang sa talaan ng Fortune 500. Si Xavier Garcia, 28 taong gulang. Kinakabahan ang marami sa mundo ng negosyo sa tuwing maririnig ang kanyang pangalan. Walang nakakaalam kung paano niya nagawang palaguin ang maliit na negosyo ng kanyang ama. Na dati may katamtamang kita lamang. Hanggang sa maging isang makapangyarihang imperyo sa buong Pilipinas. Nawalan siya ng mga magulang sa edad na 16, isang pangyayaring nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang naging dahilan upang magpatuloy siya. Mula sa pag-aalaga sa kanyang kapatid, hanggang sa pagsusumikap sa pag-aaral at pagtupad sa pangarap ng kanyang mga magulang. Pinatunayan niyang walang imposible sa taong may determinasyon. Ngunit sa proseso ng lahat ng iyon, nakalimutan niya ang kanyang sarili. Nakalimutan niyang humiti, tumawa at maramdaman ang tunay na ligaya. Ang kanyang ipinapakitang saya ay isang maskara. Isang bagay na tanging ang kanyang kapatid at matalik na kaibigan na si Lucas ang nakakaunawa. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa trabaho. 15 hanggang 18 oras araw-araw. Na tila isa na lamang siyang makina. At iyon na lamang ang kanyang kinagisnan. Dalhin mo ang kape ko at i-update mo ako sa schedule ko mamaya, utos ko. Tumango si Chris at agad na umalis upang ihanda ang aking kape sa umaga. Siya ang aking sekretaryo. Siya ang nangangasiwa ng aking schedule at iba pang gawain. Karaniwan, dumarating ako sa opisina ng alas 7 ng umaga, samantalang ang aking mga tauhan ay pumapasok pa lamang ng alas 8. Dahil wala naman akong ibang pinagkakaabalahan maliban sa trabaho, mas pinipili kong simulan agad ang araw kaysa manatili sa kama. Isa akong maagang gumigising.
Alas 5 pa lamang ay gising na ako, nag-ehersisyo, at pagkatapos ay tumutungo na sa opisina. Naputol ang aking pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Pumasok si Chris, dala ang aking matapang na itim na kape at ipinaalam ang aking schedule. Napabuntong hininga ako. Mukhang magiging napakahaba at nakakapagod ang araw na ito dahil sa sunod-sunod na mga pagpupulong. Alas 11:30 na ng umaga at iyon na ang huli kong pulong bago ang tanghalian. May kumatok muli sa aking pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok. Tinatayang nasa edad 50 hanggang 55. Naupo siya sa tapat ko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa akin, siya si Sean Santos, isang negosyanteng nahaharap sa matinding pagkalugi sa nakalipas na 2 buwan at desperadong nangangailangan ng pondo. Ginoong Santos, panimula ko, alam ko na ang dahilan ng iyong pagpunta rito, ngunit nais kong marinig mula sa iyo mismo. Batid ko po na hindi ninyo gusto ang paligoy-ligoy, sagot niya. Kaya't direkta na po ako. Ikinuwento niya kung paano niya sinimulan ang negosyo bilang paraan upang makaahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa loob ng maraming taon, naging maayos ang takbo nito. Hanggang sa huling 2 buwan na puno ng pagsubok dahil sa mga suliranin sa pamilya. Dahil dito, naapektuhan ang kanyang puhunan at unti-unting bumagsak ang negosyo. Para sa kanya, hindi lamang ito kabuhayan. Ito ang kanyang buhay. Nais kong humingi ng tulong, wika niya. Umaasa akong kayo ay mamumuhunan upang maibalik ko ito sa dati nitong kalagayan. Tiningnan ko siya ng matalim. Ayon sa aking sekretaryo, hindi ka tumatanggap ng mga mamumuhunan noon. Ikaw ang nag-iisang may-ari. Bakit ngayon ay nandito ka? Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Inamin niyang nais niyang manatiling kanya lamang ang negosyo, ngunit napagtanto niyang hindi sapat ang pag-utang. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng isang matibay na pangalan na susuporta sa kanya. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, tugon ko. Ngunit huwag mo akong gambalain habang nagsasalita. Napayo ko siya sa takot. Isang reaksyong hindi ko maikakailang nagbibigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Ipinagpatuloy ko, batay sa aking pagsusuri, matibay ang pundasyon ng iyong negosyo. Sa loob ng 20 taon, napatunayan mong kaya mo itong patakbuhin ng maayos. Kaya't nakikita kong hindi ako malulugi kung mamumuhunan ako sa iyo. Halata ang kanyang pasasalamat, ngunit muli siyang sumingit. Napabuntong hininga ako at mariing pinagsabihan siya. Huwag mo na akong ulitin pang putulin. Kung mangyari pa iyon, hindi ako magdadalawang isip na bawiin ang aking puhunan. Agad siyang humingi ng paumanhin. Kung ako ang mamumuhunan, dagdag ko, kailangan ko ng katiyakan. Lahat ng ari-arian mo ay nakasangla. Ano ang maibibigay mo bilang garantiya? Wala siyang maipakitang material na bagay. Sa halip, naglatag siya ng isang di inaasahang mungkahi. Mayroon po akong anak na babae, anya. Maaaring pumasok tayo sa isang kasunduang kasal. Isang kontrata. Mananatili siya bilang inyong asawa hanggang sa muling bumangon ang aking negosyo. Saglit akong napatigil. Hindi ko man siya kilala, nakita kong praktikal ang alok. Kailangan ko rin ng imahe ng pagiging isang responsableng pamilya upang makuha ang isang mahalagang kasunduan sa ibang bansa. Sumasang-ayon ako, mahinahon kong sagot. Napangiti siya at agad na tinanong kung kailan gaganapin ang kasal. Iminungkahi ko ang isang simpleng seremonyang legal. Walang karangyaan, 2 saksi lamang. Ipahatid ko ang kasunduan sa kanyang tanggapan at kinakailangang pirmahan ito ng kanyang anak. Tinawag ko si Chris upang tingnan ang aking schedule. Malaya po kayo makalawa, Ginoo, tugon niya. Kaya't napagkasunduan na, wika ko. Magkita tayo bukas para sa mga papeles, at sa araw pagkatapos noon ay ang kasal. Pagkaalis niya, tinawagan ko si Lucas upang ihanda ang kontrata. Kahit na may halong pag-aalinlangan at banayad na pagsaway, pumayag din siya. Si Lucas ay isang kilalang abogado sa Pilipinas at may-ari ng sarili niyang law firm. Isa rin siyang pangunahing kasosyo sa aking mga kumpanya, pati na sa ilang restaurant at hotel. Isa siyang self-made na bilyonaryo. At higit sa lahat, asawa siya ng aking kapatid na si Danielia. Noong una kong nalaman ang kanilang relasyon, nasaktan ako, pakiramdam ko'y pinagtaksilan ako ng matalik kong kaibigan. Ngunit nang makita ko ang kanilang tunay na pagmamahalan, natutunan kong tanggapin ito.
Ngayon, sila ang isa sa pinakamasayang mag-asawa na kilala ko. Ang kapatid kong si Danielia ay isang kilalang taga-disenyo ng moda. Itinayo niya ang sarili niyang tatak mula sa sariling sipag at talento. Ngayon, siya ay kinikilala hindi lamang sa Hollywood kundi sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang mapagpatawa, matigas ang ulo kung minsan, at marunong makuha ang gusto niya. Sa aming dalawa ni Lucas, siya ang tanging kayang magpaluhod sa amin kapag siya ay nagiging determinado. At nariyan si Mimi, ang babaeng naging ina namin nang mawala ang aming mga magulang. Siya ang nag-alaga sa amin, nagbigay ng lakas sa mga panahong kami nang hihina, at patuloy na gumagabay sa amin hanggang ngayon. Para kay Danielia, siya ang tunay na magulang na hindi niya kailanman nakilala. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at kapangyarihan, si Mimi ang nagpapaalala sa amin kung sino kami at kung saan kami nagmula. Maliwanag at maaraw ang umagang iyon. 9:00 pa lamang, ngunit walang sinuman sa pamilya Santos ang nag-abala na magtungo sa hapagkainan para mag-almusal. Marahil, iyon na ang kauna-unahang pagkakataon na si Maya ay hindi nagising sa takot na sisigawan siya ng kanyang mga magulang dahil sa paggising ng huli. Ngunit hindi siya natutulog. Ang nagdaang gabi ay tila isang mabagsik na unos sa kanyang buhay. Ang mga magulang na minahal niya ng buong puso ang siya ring nagtaksil sa kanya. Ipinagpalit siya kapalit ng isang kasunduang pangnegosyo sa isang lalaking hindi man lamang niya kilala. Sa kabila ng madalas na pagsigaw at pagsita sa kanya, kahit sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan, hindi niya kailanman nagawang kamuhian o lapastanganin ang mga ito. Lagi niyang tinatakpan ang kanilang galit ng paniniwalang iyon ay pagmamahal. Ngunit kagabi, gumuho ang kanyang mundo. Nabiyak ang kanyang mga pangarap. Namatay ang kanyang mga mithiin tungkol sa pag-ibig. At kasabay nito, tila may bahagi ng kanyang sarili ang tuluyang nawala. Nang utusan siya ng kanyang ama na pakasalan ang isang estranghero, mariin siyang tumanggi. Sinabi niya ang hindi. Subalit gaya ng nakasanayan, hindi rin siya pinakinggan. Ni noon, ni ngayon. Isa-isa nilang ipinaalala sa kanya ang lahat ng ginawa nila para sa kanya. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pag-aaral. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang isa siyang pabigat sa sarili niyang tahanan. Tanging siya lamang ang nakaalam kung paano niya pinigilan ang kanyang sarili at ang kanyang matinding pagkabalisa sa harap ng kanyang mga magulang. Nang tuluyan ng lumala ang kanyang kalagayan, dali-dali niyang nilagdaan ang kasunduan bago ang kasal nang hindi man lamang binabasa at tumakbo patungo sa kanyang silid. Doon niya naranasan ang pinakamatinding pag-atake ng kanyang pagkabalisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay at buong katawan na para bang isa siyang makinang inilagay sa matinding pagyanig. Nanlamig ang kanyang katawan at halos mawalan siya ng paghinga. Sa kabila nito, nagawa niyang abutin ang kanyang mga gamot at uminom ng higit sa karaniwang dosage. Nagpatugtog siya ng musikang nakapapawi at sumailalim sa malamig na paligo. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya muling nakahinga ng maayos. Umiiyak siya ng umiiyak hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng ulira. Ang kanyang unan ay tila nababad sa kanyang mga luha ng gabing iyon. Hindi ko na naman pala naisara ang mga kortina kagabi. Pumasok ang sinag ng araw sa kanyang silid na tila ito ang may-ari ng lugar. Naririnig niya ang huni ng mga ibon mula sa bintana. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang kanyang telepono. 9:15 na ng umaga. Paano, ba't hindi ako nagising? Bakit hindi ako ginising ni na mama at papa? Sa sandaling maisip niya ang kanyang mga magulang, muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari kagabi. At doon niya naunawaan kung bakit. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Si Daisy iyon. Ang nag-iisang taong itinuturing niyang tila kabiyak ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang matalik na kaibigan. Isa itong therapist sa isang kilalang ospital sa Maynila. Pangarap nitong tulungan ang mga taong may pinagdaraanan sa kalusugang pangkaisipan. Sa isang banda, si Maya ang naging dahilan kung bakit niya pinili ang landas na iyon. Magkasama sila mula kindergarten hanggang high school. Kahit nagkahiwalay sila ng landas sa kolehiyo, hindi kailanman nawala si Daisy sa kanyang tabi. Siya lamang ang nakaalam ng kanyang kondisyon. Sa harap nito, unang naranasan ni Maya ang kanyang pag-atake ng pagkabalisa. Dahil hindi nito matiis ang kanyang paghihirap, pinili nitong pag-aralan ang larangang iyon upang matulungan siya.
Sa maikling panahon, naging kilala si Daisy bilang isang mahusay na therapist at psychiatrist sa Maynila. At labis ang pagmamalaki ni Maya para sa kanya. Ito rin ang gumagamot sa kanya. Tumigil ang tawag matapos ang ilang sandali, ngunit muling tumunog. Alam ni Maya na hindi siya maaaring makipag-usap ngayon. Sa tono pa lamang ng kanyang boses, agad malalaman ni Daisy na may mali. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe. Hindi ako makakatawag ngayon. Abala ako kina mama at papa. Huwag kang mag-alala, maayos ako. Magkikita tayo sa loob ng 4 na araw para sa sesyon ko. Kita tayo roon. Paalam. Mahal kita. Inilagay niya ang telepono sa charger at nagtungo sa paliguan. Sa pagligo, bahagya siyang nakaramdam ng ginhawa. Ngunit batid niyang panandalian lamang iyon. Hindi niya mawari na kinabukasan ay ikakasal siya sa isang lalaking ni hindi niya kilala. Pangarap niya noon ang isang magarang kasal, isang kahangahangang lalaki na mamahalin niya ng lubos. Isang taong magbibigay sa kanya ng pagmamahal at mga rosas. Ngunit tila hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Marahil, ang nakatadhana para sa kanya ay isang buhay na puno ng itim na rosas at mga tinik. Umupo siya sa balkonahe at minasdan ang maaliwalas na panahon. Ang banayad na sikat ng araw at malamig na simoy ng hangin ay tila isang himala. Maya-maya, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina sa tabi niya. Hindi niya ito pinansin. Maya, anak, mahinahong wika nito, alam kong hindi ka masaya, pero maniwala ka, maaaring maging mabuti ito para sa iyo. Napahinga siya ng malalim, tugon niya ng walang emosyon. Maaaring ito ang itinakda para sa iyo. Ang maging asawa ng isang bilyonaryo at mamuhay ng marangya. Napangiwi siya sa loob. Hindi namin nanaising mapahamak ka. Para ito sa iyong kapakanan. Mabubuhay ka sa karangyaan. Salapi, luho at prestihiyo. Ngunit kung may kapalit man iyon, huwag kang mag-aatubili. Karapatan iyon ng iyong magiging asawa. Doon na siya napatingin sa kanyang ina. Naiintindihan ko, mama, malamig niyang tugon. Naiintindihan ko na ipinagpalit ninyo ako para sa pera. Naiintindihan ko rin na inaasahan ninyong ipagkaloob ko ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko kilala. At higit sa lahat, naiintindihan ko na nais ninyo akong mamuhay sa paraang hindi ko pinili. Hindi mo ito dapat tinitingnan ng ganoon. Isa itong kasalang pinagkasunduan, paliwanag nito. Hindi po ito kasunduan, mariin niyang sagot. Ito ay isang sapilitang kasal. Sa takot na may masabi siyang pagsisisihan, umalis siya at nagtungo sa park. Ang tanging lugar kung saan nakakahanap siya ng kapayapaan. Kinabukasan, dumating na ang araw ng kasal. Sinasabi nilang espesyal ang bawat umaga. Ngunit hindi ito kabilang doon. Hindi niya maunawaan kung anong pagkakamali ang kanyang nagawa upang maranasan ang ganitong kapalaran. Sa kabila ng lahat, hindi niya kailanman nagawang kamuhian ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, nahihirapan na siyang mahalin sila. Sila rin ang dahilan kung bakit naranasan niya ang pinakamatitinding pag-atake ng kanyang pagkabalisa. Sila rin ang pumigil sa kanyang pangarap na maging isang manunulat. Isang bagay na matagal na niyang minimithi. Tinanggap niya ang kursong nais nila. Ngunit kahit iyon, hindi pa rin naging sapat. Maging ang kanyang mga kaibigan ay ipinagkait sa kanya. Sa buong buhay niya, halos wala siyang naging sariling desisyon. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang kanyang silid. Ang tahimik na saksi sa kanyang saya at lungkot. Ang bawat dingding, kasangkapan, at sulok nito ay bahagi ng kanyang pagkatao. At ngayon, iiwan na niya ang lahat. Wala na siyang nararamdaman para sa bahay na iyon. Ni para sa kanyang mga magulang. At kung iyon man ay magmukhang mali sa paningin ng iba, wala na siyang pakialam. Lumabas siya ng silid. Naroon ang kanyang mga magulang sa sala, naghihintay. Ngunit bago pa sila makapagsalita, siya na ang naunang nagsabi. Umalis na tayo. Mahuhuli na tayo. Walang emosyon niyang kinuha ang kanyang maliit na bag. Naglalaman ng ilang damit, mga aklat, at higit sa lahat, ang kanyang mga gamot. At sumakay sa sasakyan. Ilang sandali pa ay dumating ang kanyang ama at pinaandar ang sasakyan. Nais niyang tanungin kung nasaan ang kanyang ina, ngunit pinili niyang manahimik. Pagdating nila sa hukuman, dumiretso sila sa silid kung saan isasagawa ang proseso. May isang taong nakaupo sa mataas na upuan at 2 pang nakatayo.
Tila naghihintay. Nang magsimula ang seremonya, nilagdaan ng lalaki ang inaakala niyang kanyang mapapangasawa. Ang mga dokumento. Pagkatapos, siya naman ang pinapirma. Nilagdaan niya ang papel, batid na hindi lamang iyon simpleng dokumento, kundi isang tanikala na magbubuklod sa kanya sa isang kasal na walang pagmamahal. Paglabas nila, 4 silang nakatayo sa labas ng hukuman. Tahimik siyang nakatayo habang ang kanyang ama at ang kanyang asawa ay nag-uusap. Tila nagdiriwang sa isang kasunduang nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Narinig niyang tinawag siyang prinsesa. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang katotohanan. Iniwan siya ng taong dapat sana inagprotekta sa kanya. Sumakay ka na, utos ni Ginoong Garcia. Doon tuluyang pumasok sa kanyang isipan ang realidad. Siya ay aalis na, bilang asawa ng lalaking iyon. Pinilit niyang itabi ang takot at sumakay sa sasakyan. Sumunod ang lalaki at umupo sa tabi niya. Sa unahan ay ang sekretaryo nito at isang driver ang nagmamaneho. Unti-unting umandar ang sasakyan, patungo sa isang buhay na hindi niya kailanman pinili. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Lucas kay Dan ang lahat tungkol sa kasunduan. Dumating siya kagabi sa aking silid na punang galit. Isipin mo, 11:30 na ng gabi. Sa ganoong oras, ang isang maayos at disenteng tao ay nagpapahinga na, hindi bigla na lamang pumapasok sa silid ng iba upang makipagtalo. Napakahirap ipaliwanag sa kanya na wala akong balak sirain ang buhay ng isang inosenteng babae. Inabot ako ng halos 2 oras upang ipaintindi na ang kasunduang ito ay may pahintulot ng babae. Hindi ito sa pilitan. Ito ay para sa kapakinabangan ng magkabilang panig. Kailangan ko siya bilang aking asawa sa mga pagtitipon at ilang pulong, kung saan nais ng mga tao na makita akong isang pamilyadong lalaki, hindi isang taong walang seryosong ugnayan. Ngunit nanatili siyang tutol at tuluyang umalis na galit. Alam kong labis siyang nadismaya sa akin, ngunit siya ang aking nakababatang kapatid. Hindi naman mahirap pawiin ang kanyang galit, ilang matatamis na mensahe lamang ay sapat na. Siya ay tunay na mabait at inosente. Gayunpaman, kahit nakumbinsi ko ang aking kapatid, napaisip pa rin ako. Ang babaeng pumayag magpakasal sa akin nang walang anumang pagkikita o pag-uusap, siya nga ba ay tunay na inosente? Paano kung siya ay mapagsamantala o isang babaeng walang ingat sa sarili? Magdudulot kaya ng pagsisisi ang desisyong ito? Umaasa akong hindi. Nag-ayos ako at nagtungo sa opisina 8:00 ng umaga. Makalipas ang ilang sandali, may mensaheng dumating mula kay Lucas. May mahalaga raw siyang pulong kaya't hindi siya makakadalo bilang saksi sa kasal. Saglit akong nag-isip at naalala ko si Chris. Pirma lamang naman ang kailangan kaya't maaari na siyang maging saksi. Iyon naman ang silbi ng aking kalihim. Sinabihan ko si Lucas na ipagpatuloy ang kanyang gawain at huwag na akong alalahanin. Nang oras na upang pumunta sa hukuman, sinuri ko ang aking sarili sa salamin sa aking silid na katabi ng aking tanggapan. Napangiti ako. Swerte ang babaeng magiging asawa ng isang lalaking tulad ko. Pagdating sa hukuman, wala pa si Ginoong Santos. Gaya ng nakasanayan, ako ang nauna. Eksaktong 11:00 nang dumating siya, kasama ang kanyang anak. Ang babae ay mukhang inosente at kaakit-akit. Ngunit sabi nga nila, mapanlin lang ang anyo. Hindi ko pinansin ang kanyang hitsura at itinuloy namin ang proseso. Sa buong oras, hindi siya nagsalita kahit isang salita. Sandali kong inisip kung siya ba ay pipi. Ano kaya ang iisipin ng iba kung ang kilalang si Xavier Garcia ay may asawang hindi nagsasalita? Ngunit naalala ko ang ulat ng aking investigador. Maayos naman daw ang lahat tungkol sa kanya, pati ang kanyang pagkatao. Ngunit batid ko rin na hindi laging nasusuri ng ganap ang tunay na ugali ng isang tao. Kaya para sa akin, katulad lamang siya ng iba pang babaeng naaakit sa aking yaman at anyo. Ang kaibahan lamang, hindi siya ang lumapit. Tinanggap ko ang kasal. Pinakiusapan ako ng kanyang ama na alagaan siya, at ako'y tumango. Sumakay kami sa sasakyan patungo sa aking mansyon, ngunit nanatiling tahimik ang buong biyahe. Pagdating namin, pinabalik ko si Chris sa opisina upang asikasuhin ang mga gawain. Samantala, tila lutang pa rin ang babae. Lumapit ako at kinatok ang bintana ng sasakyan upang magising siya sa kanyang pag-iisip.
Pagkababa niya at makita ang mansyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Tila nakakita ng isang himala. Inutusan ko siyang sumunod sa akin. Pagpasok namin sa sala, sinalubong kami ni Mimi. Tinanong niya kung sino ang kasama ko. Aking asawa, sagot ko. Kakaiba itong banggitin, ngunit iyon na ang katotohanan. Isa na akong may asawa. Saglit siyang nagulat, ngunit agad ding nagpakalma at tinanggap ang babae. Inutusan ko siyang ihatid dito sa silid panauhin sa aking palapag. Habang papalayo siya, napatingin ako sa kanya. Kinailangan kong ipaalala sa aking sarili. Hindi siya ang babaeng iyon. May pangalan siya. Siya si Maya. Kakaiba sa aking dila ang pagbigkas ng kanyang pangalan. Nagbalik ako sa aking gawain at tumawag sa opisina upang matiyak ang maayos na daloy ng mga proyekto. Makalipas ang halos 30 hanggang 45 minuto, natapos din ako. Pagkatapos, lumapit si Ana at nagtanong tungkol sa mga nangyari. Ikinuwento ko ang lahat. Hindi rin siya sang-ayon sa aking naging desisyon, ngunit gaya ng dati, sinuportahan niya ako at pinaalalahan ng alagaan si Maya. Maya, hindi ang babaeng iyon. Matapos ang mahabang pag-iisip, napagpasyahan kong kausapin siya. Hindi maaaring manatili kaming parang mga estranghero sa iisang bubong. Kailangan naming mag-usap ng maayos. Sa wakas, ako ay kasal na. Ngunit walang pag-ibig, walang kasiyahan, walang kapanatagan. At walang pag-asang magiging maganda ang hinaharap. Pagdating namin sa mansyon ni Ginoong Garcia, labis akong namangha sa laki at ganda nito. Sa mga pelikula ko lamang ito nakikita, ngunit ngayon ay nasa harapan ko na. Ngunit ano ang silbi ng marangyang tahanan kung wala kang kaligayahan? Naputol ang aking pag-iisip nang utusan niya akong sumunod. Pagpasok namin, isang babaeng nasa katanghali ang gulang ang sumalubong at nagtanong tungkol sa akin. Aking asawa, sagot niya. Isang kakaibang kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Bago ito sa akin. Ngunit hindi ito nagbigay ng saya. Ipinakita niya ang aking silid. Nagpasalamat ako ng tahimik. Hindi ko kakayaning makasama sa iisang kama ang isang estranghero. Gayunpaman, hindi rin ito ginagarantyang hindi niya aangkinin ang kanyang karapatan bilang asawa. Sa aking karanasan, maraming mayayamang lalaki ang sanay na kunin ang anumang nais nila. Naputol ang aking pag-iisip nang buksan ng babae ang pintuan ng silid. Halika, pumasok ka, iha, malumanay niyang sabi. Ang kanyang tinig ay puno ng init. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Napangiti ako ng bahagya. Maganda ang silid. May balkonahe, malalaking bintana at maliwanag ang loob. Ito ang uri ng lugar na aking magugustuhan. Ipinakita niya ang banyo at ang aparador. Tinulungan niya akong ayusin ang aking mga gamit kahit tumanggi ako. Pagkatapos kong maligo, nakita kong maayos na ang lahat. Nagpasalamat ako sa kanya at siya'y umalis na may ngiti. Lumabas ako sa balkonahe. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin at payapa ang tanawin. Walang ingay ng sasakyan, walang kaguluhan ng lungsod. Napansin ko ang isang hardin at naisip kong humingi ng pahintulot upang bisitahin ito. Habang ako'y nag-iisip, may kumatok sa pinto. Akala ko'y si Ana lamang. Ngunit nang buksan ko ito, naroon ang taong hindi ko inaasahang makita. Ang aking asawa. Nakatayo siya, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, at nakasandal sa pader. Umakyat ako sa itaas upang makipag-usap kay Maya. Kumatok ako sa pinto at agad naman niya itong binuksan. Napakaganda niya sa aking paningin. Saglit siyang nagulat nang makita ako, ngunit mabilis din niyang binuksan ng tuluyan ang pinto at pinapasok ako. Napansin ko ang ilang aklat sa sulok ng silid, kaya't nahinuha kong hindi pa niya lubusang naaayos ang kanyang mga gamit. Tiningnan ko ang paligid at napansin kong walang sopa sa silid. Itinabi ko iyon sa aking isipan bilang isang bagay na dapat ipagawa. Umupo ako sa gilid ng kama, samantalang siya ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Kailangan nating mag-usap, wika ko. Tumango siya. Sa totoo lang, nagsisimula na akong mainis. 3 oras na kaming magkasama, ngunit ni isang tunog ay wala pa akong naririnig mula sa kanya. Maaari kang lumapit at maupo rito, dagdag ko. Muli siyang tumango at umupo sa kama, ngunit may kaunting pagitan sa amin.
Inaasahan kong naunawaan mo ang mga pangyayaring nagbunsod sa ating kasal. Tumango na naman siya. Doon na ako nawala ng pasensya. Hindi ka ba magsasalita? Sinisikap kong makipag-usap sa iyo ng maayos, ngunit puro tango lamang ang ibinibigay mo. Makinig ka. Ang pagiging asawa ko ay hindi nangangahulugang maaari kang maging walang galang. Dapat mong panatilihin ang maayos na asal. Hindi ko pahihintulutan ang anumang kawalang galang kay Ana o sa sinumang kasambahay. Nauunawaan mo ba? Oh. Opo, mahina niyang tugon. Sa pagkakataong iyon ko lamang narinig ang kanyang tinig. May bahagyang pag-aatubili, ngunit malinaw na kaaya-aya ang kanyang boses. Nagbalik ako sa aking sarili at nagpatuloy. Kahit nabasa mo na ang kasunduang pinirmahan bago ang kasal, nais ko pa ring ipaalala ang ilang bagay. Hindi ka maaaring pumasok sa aking silid-aralan. Maaari kang maglibot sa mansyon ayon sa nais mo, ngunit ang aking silid at ang silid-aralan ay hindi mo maaaring pasukin. Wala akong pakialam kung nagkaroon ka man o mayroon kang kasintahan, ngunit hindi siya dapat magpakita rito. At anuman ang iyong naging pamumuhay noon, simula ngayon ay hindi ko pahihintulutan ang anumang hindi angkop na ugnayan sa loob ng aking tahanan. Kung mayroon kang personal na pangangailangan, maaari mo itong tugunan sa ibang lugar. Ngunit hindi dito. Nauunawaan mo ba? Nanatili siyang tahimik. Lalong uminit ang aking ulo. Oo o hindi, Maya? Opo, muli niyang sagot. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago tuluyang lumabas, muli akong lumingon. Nakatitig siya sa akin at bigla siyang tumayo. Isaalang-alang mo ang huling sinabi ko bilang aking una at huling babala. Hindi magiging maganda ang kahihinatnan kung ito ilalabagin, mariin kong wika bago ako tuluyang umalis patungo sa aking opisina. Naupo ako sa kama, naguguluhan sa mga nangyari. Tinawag ba ako ni Ginoong Garcia na isang babaeng walang dangal? Nagulat ako nang makita siya sa aking pintuan. Nakaramdam ako ng takot nang sabihin niyang nais niya akong kausapin. Hindi ko man inaasahang magiging magiliw siya, hindi ko rin inasahang makarinig ng ganoong mga salita mula sa kanya. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang tinig, natiyak kong ang buhay ko rito ay hindi nalalayo sa buhay ko noon sa aming tahanan. Marahil, sa kanilang pananaw, nang ipasa ako ng aking mga magulang sa kanya, kasama na rin doon ang karapatang husgahan ang aking pagkatao. Batid kong ito na ang aking magiging buhay, kaya't pinili kong ilihis ang aking isipan sa ibang bagay sa halip na magmukmo. Lumapit ako sa sulok kung saan inilagay ni Ana ang aking mga aklat at iba pang gamit at inayos ko ang mga ito. Inabot ako ng halos 40 minuto. Pagkaraan, napagtanto kong 2 araw na pala akong hindi kumakain ng maayos. Nabubuhay lamang ako sa tsokolate at ilang inumin tulad ng malamig na inumin at kape. Sa kabila ng lahat ng nangyari, wala akong ganang kumain. Ngunit hindi ko maaaring hayaang magutom ang aking sarili dahil lamang sa mga taong walang malasakit, kabilang na ang aking mga magulang at ngayon, maging ang aking asawa. Kaya't bumaba ako. Sumilip ako sa paligid kung naroon si Ginoong Garcia, at nang hindi ko siya makita sa sala, nakahinga ako ng maluwag. Napatingin ako sa paligid at nasilayan ang napakagarbo at elegante nilang sala. May temang ginto ito. Isang malaking sopa sa gitna, isang mesa na may maselang ukit, at mga mesa sa gilid na may magagandang florera. Hindi man ako mahilig sa mga antigong bagay, masasabi kong tunay at napakamahal ng mga ito. Habang pinagmamasdan ko ang kagandahan ng silid, tinawag ako ni Ana. Iha, may kailangan ka ba? Malumanay niyang tanong. Unti-unti na akong naaakit sa kanyang kabaitan. Opo. Medyo nagugutom na po ako, nahihiya kong tugon. Naku, Iha. Tatawagin na rin sana kita para kumain. Halika, punuin natin ang iyong sikmura, masaya niyang sabi habang inaakay ako patungo sa silid kainan. Sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag ang kagandahan ng mansyon. Ang kusina at ang silid kainan. Lahat ay kahanga-hanga. Ang bawat sulok ay sumasalamin sa karangyaan, kaayusan at kagandahan. Ipinakita pa niya sa akin ang maliit na bar sa loob ng bahay. Ngunit hindi ito maituturing na tunay na maliit. Mayroon din silang aklatan. Nang sabihin ni Ana na maaari akong kumuha at magbasa ng anumang aklat, tila napuno ako ng labis na kagalakan. Kung may isang bagay na minamahal ko bukod sa teknolohiya,
iyon ay ang mga aklat. Sila ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon, aliw at mahahalagang aral sa buhay. Nagpa siya akong bibisitahin ang aklatan pagkatapos kumain. Dinala ako ni Ana sa hapagkainan. Nais ko lamang sana ng magaan na pagkain, ngunit naghanda siya ng masaganang handaan bilang pagtanggap sa akin. Wala man akong gana, hindi ko siya matanggihan dahil sa kanyang kabutihan. Kaya't naparami ang aking kinain. Halos pakiramdam ko'y sasabog ang aking tiyan. Dahan-dahan akong tumayo at bumalik sa aking silid. Dahil sa kabusugan, agad na nanghina ang aking katawan. Pagkahiga ko sa kama, hindi nagtagal ay nakatulog ako. Pagdating ko sa opisina, agad akong nalubog sa sunod-sunod na pagpupulong at trabaho. Ang pagiging isang pinuno ay may kaakibat na mga biyaya at pagsubok. Minsan, ang dami ng pulong at ang bigat ng stress ay tila kayang kumitil ng lakas at sigla ng isang tao. Sa wakas, natapos din ang araw. Naupo ako sa sasakyan upang umuwi sa mansyon. Doon ko naalala. May iba na pala akong kasama sa bahay ngayon. Naalala ko rin kung gaano ko siya pinagsalitaan ng masakit kaninang umaga. Nasabi ko ang mga salitang hindi ko dapat sinabi. Ngunit sa isip ko, hindi ko iyon kasalanan. Walang sinuman ang nangangahas sumuway sa akin, ngunit siya, nagpakita ng kakaibang paninindigan. Gayunpaman, hindi ko maikakaila, siya ay maganda, inosente, elegante, tahimik at kaakit-akit sa maraming paraan. Hindi ko na malayang napangiti ako. Ngunit kailangan kong tandaan, ang kagandahan ay hindi laging mapagkakatiwalaan. Naputol ang aking pag-iisip nang magsalita ang driver, nakarating na po tayo, sir. Umakyat ako sa aking palapag. Bago ako makapasok sa aking silid, may narinig akong ingay. Parang may sumusuka. Nagmumula ito sa silid panauhin. Matapos ang tanghalian, dumiretso ako sa aking kwarto at natulog. Paggising ko, 7:00 na ng gabi. Sa tabi ng mesa, may isang liham. Gusto ko lamang ipaalam, mahal, na pupunta ako sa lungsod para sa ilang gawain. Naisa na kitang abisuhan, ngunit mahimbing ang iyong tulog, kaya ayaw kitang gambalain. Malaya kang gamitin ang anumang nasa bahay. Naglagay ako ng prutas at inumin sa refrigerator sakaling magutom ka. Mahuhuli ako ng uwi. Maghapunan ka at magpahinga ng maayos. Nagmamahal. Ana. Napangiti ako. Tunay siyang kahanga-hanga. Tumayo ako, nag-ayos ng sarili at kinuha ang aklat na binabasa ko. Lumabas ako sa balkonahe at naupo sa duyan habang nagbabasa. Pagkaraan ng ilang pahina, nakaramdam ako ng kakaibang sakit ng tiyan. Para bang may pumipilipit sa loob. Bigla akong nakaramdam ng pagduduwal. Agad akong tumakbo sa banyo at nagsuka. Ilang sandali pa, muli itong naulit. At paulit-ulit pa. Wala si Ana at wala rin akong kakilala rito. Kaya nanatili na lamang ako sa aking silid. Habang muli akong nagsusuka, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Si Ginoong Garcia. Sa sobrang panghihina ko, wala na akong lakas para mahiya. Mas pinili kong ituon ang pansin sa aking kalagayan. Dahan-dahan niya akong tinapik sa likod at inalo. Tinulungan niya akong maghilamos at maglinis ng kamay. Inabutan niya ako ng tubig at inakay papunta sa kama. Ngunit agad din akong napasuka muli. Paglabas ko, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Hindi ko alam, pare, paano kung buntis siya ng anak ng iba? Hindi ko kayang akuin iyon. Hindi ako magpapalaki ng batang hindi akin. Sige, gagawin ko yan. Salamat. Tatawag ako ulit. Magandang gabi. Nalito ako. Ang alam ko, karaniwang nagsusuka ang isang babae kapag siya ay buntis. Kinabahan ako. Tumawag ako kay Lucas. Lagi siyang nagbibigay ng payo sa akin. Pinayuhan niya akong tumawag muna ng doktor at huwag magpadalos-dalos sa konklusyon. Paglingon ko, nakita ko si Maya. Punang luha ang mga mata. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit tila may nabasag sa loob ko. Lumapit ako at sinabi, alam kong narinig mo ang sinabi ko. Hindi ko sinasadyang questionin ang pagkatao mo. Hindi ko lang alam ang iisipin. Sabihin mo lang sa akin. Buntis ka ba o hindi? Sandali siyang tumingin sa akin bago sumagot, hindi ko alam. Saglit lang. Tatawag ako ng doktor para makasiguro.
Lumabas ako sa balkonahe at tinawagan si Liam, ang dati kong kaklase. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at pinapunta ko siya. Nanatili ako sa tabi ni Maya hanggang dumating siya. Uy, pare, bati ko habang niyayakap siya sa gilid. Siya ba yung tinutukoy mo? Tanong niya na may bahagyang ngiti. Hindi mahalaga yan ngayon. Tignan mo muna siya. Tumango siya at pinahintay ako sa labas. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya. Kailangan kitang makausap. Oo, ano iyon? Sabihin mo lang na hindi siya buntis. Hindi siya buntis. Nakahinga ako ng maluwag. Pero may iba kang dapat malaman. Hindi rito. Tara sa ibaba. Pinaghintay niya si Ginoong Garcia sa labas at isinara ang pinto. Sandali akong kinabahan, ngunit agad siyang nagsalita. Ako si Liam, kaibigan ni Xavier at isang doktor. Pinapunta niya ako para suriin ka. Umimik ako agad. Para malaman kung buntis ako, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Karaniwan iyan ang unang naiisip ng tao kapag may babaeng nasusuka. Pati kami, bilang doktor, iniisip din iyon. Ngunit hayaan mo muna akong suriin ka. Humiga ako habang ginagamit niya ang kanyang stethoscope. Naantala ba ang iyong buwanang dalaw? Hindi naman. Kailan nagsimula ang pakiramdam na ito? Ngayong hapon. Matapos ang pagsusuri, sinabi niya, sa tingin ko, hindi ka buntis. Ngunit para makasiguro, maaari kang gumamit ng pregnancy test. Doon ako nainis. Patawarin ninyo ako, ngunit ako ay isang birhen. Hindi maaaring mangyari iyon. Sandali siyang natigilan. Humihingi ako ng paumanhin. Bilang doktor, kailangan ko lamang makasiguro. Natauhan ako sa sinabi ko. Pakiusap, wag ninyo pong sabihin sa kanya. Tumango siya. Maya-maya, tila may naisip siya. Kailan ka huling kumain ng maayos? Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Sanay kami sa ganitong sitwasyon. Hindi ka kumain ng 2 o 3 araw, tama ba? At bigla kang kumain ng marami ngayon? Tumango ako. Ikinuwento ko ang nangyari. Ang pagtatalo namin ng aking mga magulang at kung paano ako halos hindi kumain sa loob ng ilang araw. Napailing siya. Hindi iyan mabuti. Nasanay ang katawan mo sa kaunting pagkain, kaya nang bigla kang kumain ng marami, nagulo ang iyong sistema. Nagbigay siya ng gamot at payo. Hindi ko man alam ang relasyon ninyo ni Xavier, ngunit nakikita kong mabuti kang tao. Mainam na may mapagsabihan ka ng iyong nararamdaman. Kung kailangan mo ng kausap, narito ang aking numero. Ngumiti ako. Napakabuti niyang tao. Hindi tulad ni Ginoong Garcia. Sa ibaba, kinausap ako ni Liam. Ikinuwento ko ang lahat. Na siya ay aking asawa, na ang kasal ay isang kasunduan lamang, at na hindi kami maayos ang simula. Tahimik siyang nakinig bago nagsalita. Kilala kita. Kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo, pinipilit mo. Ngunit sa tingin ko, hindi siya ang may kasalanan. Nagulat ako. Hindi ako nanghusga. Ngunit sa aking kaunting kaalaman sa psikolohiya, masasabi kong may pinagdaraanan siya. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Subukan mong kausapin siya. Hindi bilang asawa, kundi bilang kaibigan. Ipinaliwanag din niya ang sanhi ng kanyang pagsusuka. Ang hindi pagkain ng ilang araw at biglang pagkain ng marami. Tumango ako, naunawaan ang lahat. Hindi kita pipilitin. Ngunit kilalanin mo siya. Pagmasdan mo. At ipaalam mo sa akin ang progreso niya. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkaalis niya, kinuha ko ang mga gamot at pagkain para kay Maya. Tahimik akong naglakad papunta sa kanyang silid. Dala ang mga bagay na maaaring makatulong sa kanyang paggaling at marahil sa unti-unti naming pagkakaunawaan. Nakahiga ako sa aking kama nang pumasok siya sa silid, may dalang tray sa kanyang kamay. Agad akong bumangon at naupo sa kama. Lumapit siya at umupo malapit sa aking paanan. Umalis na si Liam at ibinigay sa akin ang iyong reseta at talaan ng pagkain. Kailangan mong kainin ito ngayon, sabi niya. Tiningnan ko ang tray at nakita kong lugaw iyon. Isang pagkain na labis kong kinamumuhian. Napangiwi ako habang nakatitig dito at doon niya sinabi, wala ka sa kalagayan para tumanggi ngayon, Maya. Napakawalang galang niya.
Inuutosan pa niya ang isang may sakit at nakikipag-usap ng may kabastusan. Bahagya akong nakaramdam ng takot sa kanya. May kakaiba siyang presensya. Isang aurang nagpapakita ng kapangyarihan at pagmamataas. Upang hindi na madagdagan ang aking kaba, mabilis kong kinain ang lugaw at ininom ang mga gamot na ibinigay niya. Pagkatapos, tahimik siyang umalis sa aking silid. Pagkaalis niya, muli akong nalunod sa aking mga iniisip. Ganito na lamang ba palagi ang aking buhay? Mula pagkabata. Hindi man ako nagrereklamo, ngunit ito ang katotohanan, mas kakaunti ang masasayang sandali kaysa sa mga panahong puno ng pangamba, lungkot at mga hindi ka nais-nais na karanasan. Isa akong batang naghahangad ng atensyon, pag-aaruga, at mabubuting salita mula sa aking mga magulang. Ngunit hindi ko iyon natanggap. Natutunan kong tanggapin iyon. Nang nais kong gawing propesyon ang aking hilig, hindi rin ako pinayagan. Tinanggap ko rin iyon. Sa halip na sisihin ang kapalaran, natuto akong mahalin ang teknolohiya at mga programang pang-computer. Sa ngayon, doon ako nakakahanap ng kasiyahan. Nang tuluyan kong tanggapin ang aking kapalaran, pinangarap kong maging malaya, magkaroon ng sariling tahanan at mamuhay ayon sa aking kagustuhan. Ngunit hindi rin iyon ang nangyari. Pinilit akong tanggihan ang alok sa akin mula sa isang multinasyonal na kumpanya, kahit isa akong mahusay na estudyante. Malaki ang sahod, maayos na posisyon, at malinaw na gabay, mga bagay na pinapangarap ng marami sa kanilang propesyon. Marami ang nakakamit ang ganitong oportunidad matapos ang mahabang taon ng pagsusumikap. Ngunit ako, kahit ipinagkaloob na sa akin, ay hindi pa rin pinayagang kunin ito. Tulad ng isang karaniwang babae, pinangarap ko rin ang isang maganda at makabuluhang buhay pag-ibig. Matapos ang isang pangyayari, ipinangako ko sa sarili na hindi na muling ibig. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nananatili ang pagnanais na magkaroon ng kaparehang unawa, rerespetuhin, pahahalagahan, at mamahalin ako kung sino ako. Isang taong hindi ako utusan, kundi hihikayatin akong sundan ang aking mga pangarap. Ngunit gaya ng sinasabi ng marami, hindi lahat ng pangarap ay natutupad. May mga pangarap na nananatiling pangarap lamang. Marahil ganoon din ang mangyayari sa akin. Hindi ko alam ang hinaharap, ngunit sigurado ako na kung magpapatuloy ang ganitong uri ng pamumuhay, puno ito ng sakit. Hindi ko kakayanin ang ganito. Si Ginoong Garcia ay isang ganap na estranghero sa akin. Sa papel lamang kami mag-asawa. Sa loob pa lamang ng isang araw, tinawag niya akong babaeng walang dangal at inisip pang ako'y maaaring buntis sa anak ng iba. Hindi ko kayang mamuhay kasama ang isang taong hindi ako pinapahalagahan. Kailangan ko siyang kausapin. Naputol ang aking pag-iisip nang may kumatok sa pintuan. Pumasok ka, sabi ko. Pumasok si Ana, may luha sa kanyang mga mata. Umupo siya sa tabi ko. Humihingi ako ng paumanhin, anak. Dahil sa akin kaya ka napunta sa ganitong kalagayan. Hindi ko inakala na ang aking pagpupumilit ay magdudulot ng ganito. Labis akong nagdaramdam. Patawarin mo ako, sabi niya. Humingi siya ng tawad na tila siya ang may kasalanan. Ana, huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan. Hindi ako kumain sa loob ng 2 araw. Ako ang may pagkakamali. Huwag mong isipin na galit ako sa iyo. Ikaw ang tanging tao sa bahay na ito na kaya kong kausapin ng walang takot. Kahit isang araw pa lamang kitang nakikilala, alam kong wala kang masamang hangarin sa akin. Kaya pakiusap, huwag ka nang humingi ng tawad. Napuno ng luha ang aking mga mata. Tiningnan niya ako at niyakap at iyon ang aking kahinaan. Tuluyan akong napaiyak. Ibinuhos ko ang lahat ng sakit na kinimkim ko habang yakap niya ako. Matapos ang ilang minuto, bahagyang humupa ang aking pag-iyak. Alam kong hindi lang dahil sa kalusugan ang iyong pag-iyak, marahan niyang sabi. May bumabagabag sa iyo. Maaari mo akong kausapin. Hindi kita husgahan. Muli ko siyang niyakap at tuluyang naglabas ng saloobin. Ipinaliwanag ko ang lahat. Kung paano ako pinilit sa kasal, kung paano ako ipinagpalit ng aking mga magulang, at kung paano ako hinusgahan ni Ginoong Garcia. Para sa akin, napakahalaga ng aking dangal. Ngunit ngayon, tila ito'y binaliwala lamang. Mas masakit pa roon, hindi ko man lang naipagtanggol ang aking sarili. Natatakot ako. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin pagtatapos ko.
Matapos iwan si Maya, nagtungo ako sa aking silid-aralan at tinapos ang aking mga gawain. Bandang 2:30 ng hating gabi, naisip kong silipin siya. Bukas pa ang ilaw sa kanyang silid. Pagpasok ko, nakita kong natutulog si Maya sa kandungan ni Mimi. Hindi ko maipaliwanag, ngunit nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa sa tanawing iyon. Maingat kong inayos ang kanyang pagkakahiga at inanyayahan si Mimi na lumabas. Kinabukasan, maaga akong nagising, nag-ehersisyo at nagtungo sa opisina. Pagdating ko, naroon ang kapatid kong si Danielia, nakaupo sa aking silya at halatang galit. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang kasunduan, ang dahilan ng kasal, at ang planong paghihiwalay matapos ang 6 na buwan. Ngunit hindi siya sumang-ayon. Hindi ko inakalang ang kapatid kong mahusay sa pakikipagkasundo ay gagawing kasunduan ang buhay ng isang babae, mariin niyang sabi. Sa bahay, kinausap ako ni Ana tungkol sa pagpapalaki niya kina Xavier at Danielia. Ramdam niya ang kanyang pagkukulang. Ngunit sinabi ko sa kanya, hindi mo kasalanan. Pareho lamang kaming nahihirapan sa sitwasyong ito. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Maya at Xavier ang masinsinang pag-uusap na maaaring magbago sa kanilang malamig at pilit na pagsasama. Unti-unting mabubunyag ang kanilang mga sugat sa nakaraan at magsisimula ang isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nila. Kaya abangan natin